You have to guard your heart and replenish. Every time na ikaw ay may responsibility, every time pinopromote ka ng Panginoon, every time na dinadagdagan ng Lord ng responsibility, at pumupunta ka sa bagong season, every time na nagkakaroon ka ng bagong tools. Si David, ang una niya lang tool, sling, yung tungkod. Nung naghahati siya ng pagkain, hawak niya? Plastic bag. Dalawa na tools niya ngayon. Yung tungkod, yung plastic bag. Pagkatapos ito, nilabanan niya si Goliath, ano ang tools niya? Yung slingshot. Nung siya'y naging hari, nagkaroon siya ng sword. Nagkaroon siya ng crown. Iba-ibang season, iba-ibang tools. Pero hindi niya kinalimutan yung kanyang pagiging shepherd. Dala niya lahat ng tools. Ang dami niyang responsibility. Shepherd siya, delivery boy siya, king siya, tatay siya. Pero nakalimutan niyang i-replenish ang kanyang puso. And many of us, watch this. If your hands are full and your hearts are worn out, it's a dangerous place to live. It's very dangerous kapag ang kamay natin ay punong-puno, pero ang puso natin ay walang laman. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon, alagaan mo ang iyong puso. Kung gaano kapuno ang kamay mo, dapat ganun kapuno ang puso mo. Hindi po pwedeng marami kang schedule, marami kang activity, pero ang puso mo ay hindi mo nire-replenish. Kaya napakahalagang umaating ka sa church, gaano ka man ka-busy. Napakahalagang nagbabasa ka ng Bible, gaano ka man ka-busy. Wag mong kakalimutang manalangin, gaano ka man ka-busy. Kasi every time na nagbibigay ka sa business mo, nagbibigay ka sa pamilya mo, nagbibigay ka sa ministry, nauubusan ka sa puso mo. Kailangan mo siyang i-replenish. So every time you come to church, you read the Bible and you pray, your heart, through His presence, are being filled. Yung emptiness, yung kakulangan, yung pagkasaid, ay pinupunan ng ating Panginoon. Buti pa, yung ating mga gitara minsan nakatono, pero yung puso natin, wala sa tono. Napaka-busy natin madalas na wala na tayong time para ipahinga ang ating mga puso. At magtataka na lang tayo, how did I get here? Dati ang punong-puno ng puso ko, excited na excited ako sa ministry. Lagi ako maaga sa ministry. Lagi ako nagsisimba, linggo-linggo. Pero sa dami ng responsibility, sabi pa nga natin, Lord, pagpalain mo ko. Lord, i-bless mo ang business ko. Lord, sana magkaroon ako ng sari-sari store para magkaroon kami ng pang-araw-araw na panggastos man lamang. Nung nagkaroon ng sari-sari store, pinalaki ng Lord ang sari-sari store, in-invite mo sa church, ate, punta ka sa church, ay hindi ko masara yung tindahan ko kasi sayang naman yung bibili. Buti pa yung bibili, inasikaso, yung nagbigay ng tindahan, nakalimutan. Tapos magtataka tayo kung bakit palang worn out, pagod, overwhelmed, busy, walang ligaya, walang passion, tinatabang sa ministry at tinatabang sa mga bagay na para sa Panginoon. I get this all the time. Pastor, lagi ako nagsisimba, pero bakit ganun? Para ang puso ko tuyong-tuyo. Para akong dry na dry. Pag inaaya mo sila, Pastor, pasensya ka na, busy talaga ako. Naalala ko yung cellphone ko this past few days kasi ang tagal na namin cellphone to ni Jenny. Nag-a-alarm siya sa akin. Sabi niya, internal storage is dangerously low. Grabe, cellphone lang, dangerous. Parang kakabahan ka talaga Ano ba mangyayari? Kasi gumagana pa naman yung cellphone ko pero nagwa-warning siya sa akin na kapag hindi mo binigyan ng attention ito, pwedeng yung dating gumagana, hindi nagagana at huwag kang magtataka kung hindi na siya gagana kasi nag-warning siya. And minsan, habang nagda-drive tayo, nakikita natin yung fuel natin, sinasabi na mag-e-empty na ang fuel mo. Kailangan mo na magpagas. Umaandar pa rin ang kotse, pero nagwa-warning siya, pag hindi mo binigyan ng atensyon, ititirik ka niyan. You will only go so far and it will shut down. Huwag mong ipilit. Huwag mong puwersahin na umandar pa rin with an empty heart. You cannot minister with an empty heart. You cannot preach with an empty heart. You cannot worship lead with an empty heart. You cannot minister to somebody with an empty heart. You have to replenish your heart and guard your heart. Sabi mo, check your heart. Bakit dangerous mga kapatid? Kasi kapag ang kamay mo ay punong-puno ng responsibility, pero ang puso mo ay said na said, para lang mapunan yung puso mo, gagawa ka ng paraan para mawala. Nagdi-distress tayo minsan. Dahil sa dami ng responsibility, stress ka na. Ako lang yata dito na i-stress pa na. Minsan sa dami ng responsibility, nai-stress ka, correct?
At dahil nai-stress ka, minsan di mo kinukuha sa Word of God, hindi ka nananalangin, wala kang devotion sa Panginoon, saan tayo bumabaling? Pornography. You are drinking yourself to death. Umiinom, lasing-lalasing ka na, ayaw mo pa huminto. Bakit? Stress ako eh. We fall into vices. Mas pinipili pa natin yung casual sex. Because we're so stressed. And we need somebody to fill in. Nakala natin, yung kapartner natin ang makakapagbigay at makakapagpuno ng bagay na ibinuhos na natin sa iba. But only God can fix your heart. Only God can replenish that what was lost in your heart. You have to check your heart again. Dito kasi sa mundong ginagalawan natin, pag masyado kang busy, hinahangaan ka. Pasinin nyo sa opisina ninyo, wag mo kayo istorbohin, busy ako. Ay, napakasipag. Bakit? Ang daming responsibility. May kilala mo ba kayo, busy pero hindi productive? Punong-puno kasi ang kamay, pero ang puso walang laman. Ina-admire ng mundo na kailangan marami kang ginagawa. Pero ang pinapaalala ng Panginoon, habang dumadami ang responsibility mo, dati nagsimula ka sa tungkod, ngayon may corona ka na. Huwag kang magpa-overwhelm sa responsibility na nakalimutan mo ang puso mo na ilapit mo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi mo i-ignore, mababa na ang laman ng puso mo. You will only go so far. Magsha-shutdown yan. Ititiri ka niyan. Ayaw nyo naman siguro magkaroon ng pastor na punong-puno ang schedule pero walang puso. Ayaw naman siguro natin na magkaroon tayo ng mga church leaders na punong-puno ang schedule pero wala na ang kanilang puso sa kanilang ginagawa. Nakataas nga yung kamay pero yung puso hindi naman nakasuko sa Panginoon. No wonder sabi ni David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And maybe, just maybe, David was saying, Lord, I'm so overwhelmed with responsibilities. Yung kakulangan sa akin, nahanap ko kay Bathsheba. I fall into sin because I failed to take care of my heart. Ang sabi ng scripture sa Proverbs 4 verse 23 rather, guard your heart above all else. Everybody read that with me. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Everybody say, above all else. Alagaan mo ang iyong puso above all else. Ano ibig sabihin ng above all else? It communicates priority. Iprioridad mo ang pag-aalaga ng iyong puso. Make sure na habang nilalagyan mo ang kalendaryo mo ng responsibility, make sure na ang iyong puso ay nire-replenish mo ng Word of God. Make sure na ang iyong puso ay inaalagaan mo. Above all else, prioritize guarding your heart. Because your heart is the truest expression of yourself. Yung puso mo, yan talaga yung ikaw. Marami kang personality. You're a person with many hats. Shepherd ka na. Drug delivery driver ka pa. Harp. Tumutugtog ka, musician ka. Si David, musician din. You are a warrior. And also you are a king. Ang dami mong responsibility. Pero alagaan mo ang iyong puso. Kasi marami kang responsibility, pero iisa lang ang iyong puso. Always guard your heart. In fact, sabi ni Jesus, di ba, deny yourself, take up your cross and follow me. I believe with all my heart, ang sinasabi ng Lord sa atin, kung gusto mo talaga ng self-denial, kailangan yung puso mo mabantayan mo eh. Kasi kapag ang puso natin na hindi natin binabantayan, we will fall into series of mistakes and failure. Moral corruption. We will perverse our heart, our behavior. Mawawalan tayo ng pananampalataya. Mag-focus tayo sa materialism. Mag-focus tayo sa pride natin. At pinupuno natin yung puso natin ng trash, ng basura. At hindi po ako basurero, pero ang alam ko lang, maliit man ang basura o malaki, basura pa din yan. The only way for you to take up your cross and follow Jesus is to guard your heart. Kasi ang sabi mismo ng ating Panginoong Hesus, for where your treasure is, there your heart be also. Out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Your heart is very important. Take care of it. Huwag ka magpa-overwhelm sa dami ng responsibility bilang nanay. Huwag ka magpa-overwhelm sa responsibility bilang tatay. Tatay ka na, may sideline ka pa.
Ikaw pa minsan maghuhugas ng pinggan, ikaw pa minsan magliligpit ng ganito, ikaw pa maghahatid sa mga anak mo, pero kahit gaano ka kabisi, huwag mong kalimutan ang iyong puso. Nagsimula kayo, isa lang ang branch ng inyong negosyo, lagi ka pa nagsisimba, 7 na ngayon. Pinagpala ka ng Panginoon, saludo naman tayo sa Panginoon dyan. Pero kapag punong-puno na ang iyong kamay, pero ang puso mo ay empty, darating ang araw, meron kang 10 branches, pero walang-wala ka na sa iyong puso. 10 ang inyong branches, pero ang puso mo ay tuyot na tuyot sa Panginoon at sasabihin mo pa rin, bakit ganon? Success doesn't feel successful. Bakit ganon? I'm full but I'm not fulfilled. Why? Because you failed to guard your heart. Above all else, it will become the wellspring of your life. Bantayan po natin ang ating puso. And in fact, if you are here for the first time, at hindi mo kilala ang ating Panginoong Hesus, ang pagtanggap nga sa Panginoon ay nagsisimula sa puso. Papasukin mo siya. Marami sa atin pinalabas na si Lord sa puso dahil ang dami nating nilalagay dito na mga schedules natin and busyness natin. Buti pa yung ibang bagay may schedule pero si Lord wala. Ang sabi ng scripture, Romans 10:9, and I will end with this, if you openly declare, Romans 10:9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart, everybody say, believe in your heart. Believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Whoa! That's how powerful your heart is. Dito nagsisimula ang relasyon natin sa Panginoon, that when we believe in Jesus Christ, you will be saved. Guard your heart, kapatid. Bantayan natin ang ating puso. Mga kapatid, let me just encourage you, wag lang basta tanggap ng responsibility. Tanggapin mo ang sinasabi ng Panginoon.